There's a reason why I had to formulate high-dense diet. Pero at the same time, ang purpose kasi ng high-dense diet is that para hindi mo kailangang pagurin o pahirapan yung ibon, lalo na kung hirap ang kanilang panunaw, na kailangan mong pakainin ng marami para marami silang makuha. So ang gusto ko is high-dense diet para kahit magpakain ka ng konti, nakukuha nila yung sustansyang kailangan nila. Pero, having said that, kapag kabata pa sila, 1 to 5 months, we give them high-protein diet. Kasi nga tumutubo ang pakpak, nagde-develop ang buto, nagde-develop ang brain, kailangan nila yung extra protein, extra amino acid, vitamins, kailangan nila yan. Pero pag nag-start kaming mag-training, kailangan baguhin naman namin. 2 weeks prior mag-umpisa kami magpalipad, iti-trim down na namin ng konti ang katawan nila. That is, medyo paiimpisin namin ng konti. Hindi payat, pero paiimpisin. Ngayon, paano namin ginagawa? Dito pumapasok na doon sa patuka, hinahaluan namin ng konting, if you would call it, extenders. For example, naghahalo ako ng depurative, no? 10, 20%, up to 30%, depende sa kondisyon ng ibon. No? Kapag naglagay ka kasi niyan, mararamdaman mo, ang ibon mo medyo gagaan ng konti. That's very important. Kasi nga, kapag hindi mo sila pinagaan, masyadong mabigat, pinalipad mo, lalo na hindi sila sanay na lipad araw-araw, malaki ang probabilidad na maraming sasabit. Maraming madidisgrasya. So, pinaiimpis muna namin. Habang pinaiimpis namin, ang pagkain nila noon medyo tapered ng konti. Medyo bawas. Or, medyo diluted ang tawag dyan. Binilalagyan mo ng konting extender para medyo gagaan sila ng konti. At the same time, lilipad, tapos medyo bababa ng konti yung protein level nila, yung energy levels ng pagkain, yung carbs, medyo iimpis sila ng konti. Ngayon, kapag buo na, lumilipad na, nag-15 minutes, 20 minutes na silang ganyan, makikita mo eh. Makikita mo sa ibon kapag araw-araw pag pinalilipad mo, pag nag-grupo na, tapos nag-uumpisa ng rumoronda, dahan-dahan nagdadagdag ka na. Pero yun yung time na kailangan very particular ka sa body condition ng ibon. Pinabantayan mo yan. Hindi pwedeng bibilog masyado ang ibon, hindi rin pwedeng payat. Ngayon, kapag masyadong umimpis ang ibon, kapag nagkahirapan sa training, malaki ang probabilidad maraming bibilog. Kasi ubus na yung reserve. Pero pag sobra namang bigat, malaki ang probability pag umuwi maraming may sabit. O lalo kung malakas ang hangin. Kasi kung malakas ang hangin, ang natural tendency ng ibon, mababa ang lipad. So kapag mabigat ang ibon mo, asahan mo, malaki ang probability na maraming may sumasabit. Purpose kasi ng high-dense diet is that para hindi mo kailangang pagurin o pahirapan yung ibon, lalo na kung hirap ang kanilang panunaw, na kailangan mong pakainin ng marami para marami sila makuha. So ang gusto ko is high-dense diet para kahit magpakain ka ng konti, nakukuha nila yung sustansyang kailangan nila. Pero, having said that, kapag kabata pa sila, 1 to 5 months, we give them high-protein diet. Kasi nga tumutubo ang pakpak, nagde-develop ang buto, nagde-develop ang brain, kailangan nila yung extra protein, extra amino acid, vitamins, kailangan nila yan. Pero pag nag-start kaming mag-training, kailangan baguhin naman namin. 2 weeks prior mag-umpisa kami magpalipad, iti-trim down na namin ng konti ang katawan nila. That is, medyo paiimpisin namin ng konti. Hindi payat, pero paiimpisin. Ngayon, paano namin ginagawa? Dito pumapasok na doon sa patuka, hinahaluan namin ng konting, if you would call it, extenders. For example, naghahalo ako ng depurative, no? 10, 20%, up to 30%, depende sa kondisyon ng ibon. No? Kapag naglagay ka kasi niyan, mararamdaman mo, ang ibon mo medyo
gagaan ng konti. That's very important. Kasi nga, kapag hindi mo sila pinagaan, masyadong mabigat, pinalipad mo, lalo na hindi sila sanay na lipad araw-araw, malaki ang probabilidad na maraming sasabit. Maraming madidisgrasya. So, pinaiimpis muna namin. Habang pinaiimpis namin, ang pagkain nila nun medyo tapered ng konti. Medyo bawas. Okay. Or medyo diluted ang tawag dyan. Binilalagyan mo ng konting extender para medyo gagaan sila ng konti. At the same time, lilipad, tapos medyo bababa ng konti yung protein level nila, yung energy levels ng pagkain, yung carbs, medyo iimpis sila ng konti. Ngayon, kapag buo na, lumilipad na, nag-15 minutes, 20 minutes na silang ganyan, makikita mo eh. Makikita mo sa ibon kapag araw-araw, pag pinalilipad mo, pag nag-grupo na, tapos nag-uumpisa ng rumoronda, dahan-dahan nagdadagdag ka na. Pero yun yung time na kailangan very particular ka sa body condition ng ibon. Binabantayan mo yan. Hindi pwedeng bibilog masyadong ibon, hindi rin pwedeng payat. Ngayon, kapag masyadong umimpis ang ibon, kapag nagkahirapan sa training, malaki ang probabilidad maraming diluted. Kasi ubos na yung reserve. Pero pag sobra namang bigat, malaki ang probability pag umuwi maraming may sabit. Lalo kung malakas ang hangin. Kasi kung malakas ang hangin, ang natural tendency ng ibon, mababa ang lipad. So kapag mabigat ang ibon mo, asahan mo, malaki ang probability na maraming may sumasabit.